Ayun po at habang dinadala sa Payatas Jail itong si Ramon Bong Revilla ay inatake po siya at grabe po ang galit ng mga netizen. Kaya sobra yung inatake at pinahiya, pinagsisigawan, pinagmumura. Kaya ito daig pa ng daig pa ng inatake siya sa puso dahil halos batuhin itong si Revilla. Kaya grabe. Tingnan nyo mga kaibigan. Kung inyo pong pag-aaralan mabuti, yung inyong mga iniidolo, kagaya niyan sa Cavite. Kayong mga taga Cavite. Nasaan yung mga pa ninyo, yung inyong pag-aaral kung nag-aaral man kayo. Imaginin mo lahat ng pamilya niya, iniloklok nyo dyan. Sila ni Mercado na asawa niya, congresswoman. 2 anak niya, congressman. So, 3 silang mag-iina dyan sa kongreso. Grabe, ano? Bilib na talaga ako sa mga taga-Cavite na ito. Matapos makonvict din niya nung nakaraan dahil din sa mga pagnanakaw din doon sa pork barrel scam ni Janet Lim Napoles, ayan, inulit na naman. At ngayon ay humihingi siya ng dasal sa inyo. Sa lahat daw ng mga Pilipino, humihingi siya ng dasal. Tingnan mo, ang kapal din naman ang mukha at mayroon pang mukha na iharap sa Panginoon at magdasal-dasal pa. At ang sabi pa niya, may awa din daw ang Panginoon. Ay tarantado. Kaawaan ka ba ng Panginoon yung ganyang ang dami mong pinatay na tao? Ang dami, hindi man po literal na ginilitan niya ng liig itong mga kababayan natin. Pero sa pakikipagsabwatan po dyan sa mga flood control na yan, hindi po ba't napakarami yung mga namatay na tao? Dahil dyan sa mga baha-baha na yan. Kung hindi man namatay, yun pong mga gamit na pinundar ng isang tao. Alam niyo po, talagang nakaka-relate ako nito sa mga ganito. Yung bang tipong ang tagal-tagal mong pinag-ipunan na para makabili ka ng television. Tapos mababaha lang. Washing machine, ang tagal-tagal mong ipunan niyan, mababaha lang, sira. Dahil dito sa pakikipagsabuatan nitong animal na ito. At noong pong kanyan, nakaraang kaso niyan, guilty po yan. Katunayan, hindi ko po sigurado kayo po nga po mag-research kung naibalik po niya yung pinababalik po ng Sandigan Bayan na 125 million. Meron pong pinababalik ang Sandigan Bayan sa kanya na 125 million. Research nyo nga po kung naibalik yan. Yan po yan. At kaya nga kung ayon doon sa sa nag-report sa akin, talaga raw inatake raw talaga ng mga netizens siya doon at pinagsisigawan daw doon sa Payatas. Sinundan daw po ng mga netizens sa Payatas. Grabe ito po yung yung statement niya Bong Revilla, napagkaitan ng due process. Due process daw ang gago. Wala daw due process sa kanya. Nagpahayag ng saloobin si dating Senador Bong Revilla matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigang Bayan 3rd Division laban sa kanya kaugnay ng kasong malversation of public funds through falsification of public documents.
Lahat po kasi yung mga pinalsify nila yung mga dokumento para pagnakaw itong mga hayop na ito. Sa isang Facebook Live na inilabas nito kagabi, iginiit ni Revilla na tila hindi raw siya nabigyan ng sapat na pagkakataon na marinig at may pagtanggol ang kanyang panig bago inilabas ang warrant of arrest. Yan po ang problema sa atin eh. Kailangan mo pa ng due process. Ay paano yung due process ng mga nabaha mong mga kababayan? Hindi mo wala kang pakialam din sa Bulacan eh, kasi taga-Cavite ka eh. Kaya pinagdakawan mo ng pinagdakawan yung pundo ng Bulacan. Ayon sa kanya, parang walang due process ang naging takbo ng mga pangyayari. Yan po yung sinasabi nitong ungas na ito. At mayroon pa pong kanyan, tao dito, hindi ko yata hindi ko na i-save dito, pero pakinggan niyo po muna itong papanood ko. Mag-segue muna tayo rito kay Ping Lacson, ito kay Ping Lacson. Nako, dating ninja cop ay super cop pala. Inaaming isa siyang trulala, ayos na itinanggi niya hindi siya bayot ba? Bagkus lalaking lalaki pa nga daw siya. Natsu pa? Alam mo Pinky, hindi lahat ng macho lalaking lalaki na. Baka hindi mo alam yung iba, bodybuilders pa. Ikaw pa kaya kasi katawan mo lang si Ivana Alawi, di ba? Tapos pumatol ka pa sa babae, si Amy Marcos ba? Kaya hindi malabong pwedeng bayot ka. Dating ninja cop ay super cop pala. Talagang ko naman talaga ito, bayot naman talaga eh. Yan ang sinasabi ko eh, na sana nga hindi ka na nag-react, dahil the more na nag-react ka, the more na maraming ibabato sa iyo. Maniwala ka sa akin. Anyway, hindi ko na save dito yung humihingi ng panalangin. Itong si Bong Revilla sa ating mga netizen, na ipagdasal daw siya dahil sa kanyang sa pang-aapi daw sa kanya ng gobyerno. Ay putang ina, siya pa pala ang naapi, hayop. Ay ibang klase na ngayon, talagang grabe. Ipagdasal daw siya dahil inapi raw siya ng gobyerno. Dahil wala raw siyang kasalanan. Ang naging kasalanan lang daw niya, yung nakipagsabwatan siya sa mga DPWH at kumamskam siya ng milyon-milyon na pera na para sa flood control. Yun ang kasalanan niya. Yun lang naman daw ang kasalanan niya. At parang 929 million lang daw po yung kinulimbat niya. Barya lang po, kung tutuusin po, wala daw kwenta yung 929 million na kinulimbat niya. Kasi nga po, kung tutuusin, wala daw halaga yung 925 million na ninakaw niya. Yun po ang matindi sa atin ngayon. Imaginin mo Ito pa. Ito na lang Pinagnakawan tayo ng mga Pilipino, Pinagnakawan tayo. Tapos sa atin hihingi ng dasal. Ibang klase ito si Bong Revilla. Ayan po. At ipagdasal nyo na po. At kawawang-kawawa naman daw siya dahil hindi raw siya nabigyan ng due process. Yan po yung claim niya. Kailangan pa talagang humingi ng due process talaga, doon sa 925 million. Imaginin mo, kulang-kulang 100 million.
Ilang sakong bigas na kaya yon para din sa ating mga mahihirap na kababayan? Ilang tao na kaya ang mapapalamo nung 925 million na kinulimbat ito? Hindi lamang daw po yan. Marami pa. At kaya naman talagang yung galit ng mga tao talagang inatake talaga siya ng mga netizen. Doon sa Payatas, Jill, sinundan siya. Tapos doon sa kabilang side, mga nagpo-protesta yung mga taga-Kabiting mga tanga. Yung mga placard doon, nakita nila. Nagpo-protesta. Kasi daw, bakit daw kinulong yung kanilang idol na magnanakaw? Ay, Diyos mio. Ibang klase, no? Kaya yan po yung sinasabi ko. Kaya wala na po talagang pag-asa pang umangat ang ating mga kapwa Pilipino hanggat nandito itong mga magnanakaw na ito. Yun po yung sinasabi ko. Wala na pong pag-asa. Wala na pong pag-asa. Kaya sinasabi ko po nga sa inyo ay maswerte pa rin ito dahil hindi ko pa inaabutan itong mga ito. Pag inabutan ko itong mga ito, lilimasin ko itong mga ito. Tandaan niyan. Ewan ko kung ano nangyari doon kay Jinggoy. Hindi na nababalitaan si Jinggoy, isa rin yan. At saka yung si Joel Villanueva, di ba, pinakita naman dyan ang Bilyonaryo Channel yan, Yung nagpakita na yung babae niya, ni Joel Villanueva. Kaya yung sinasabi ko, kaya nakaw itong mga animal na ito dahil talagang hindi talaga nila kayang suportahan sa pamamagitan ng sweldo nila itong mga bisyo nila. Hindi nila kaya. Kaya ang gagawin nila, magnakaw na lang na magnakaw. Ganyan na. Ewan ko ba ito, hindi pa nakuha na ito. Hindi pa bibigyan ng warrant of arrest yan. Yan pa lang. Si Revilla pa lang. Samantalang yan, congresswoman nga, yung asawa niya, si Lani Mercado, saka yung dalawang anak niya. Tingnan niya. Sila. Saan naman kayo nakakita ng gobyerno, magkakapatid, mag-iina, magpamilya? Diyan na lang sa Senado. Ang kakapal ng pagmumukha nito, lalo nitong mga tulpo na ito, imaginin mo, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, nandiyan sa Senado. Kung nagkataon at naipanalo pa si Bin Tulfo, 3 na silang Tulfo dyan. See? Kaya, dito yung karimarimarim na batas natin dito Tulfo, ito rin si Villar. Di ba mag-iina na nandyan? Mabuti lang ngayon, dati, yung nanay at saka si Mark Villar. Di ba? Ngayon, nawala yung nanay, ang pumalit yung anak, kaya dalawang magkapatid ang Villar. Saan? Ano ba ito? Tapos ngayon, itong Cayetano na 10K, Cayetano 10K, Pia Cayetano at saka yan, si Alan Cayetano. Sana kahit na po pwede kayong tumakbo or po pwede kayong kumandidato, yun na lang sanang kayo na mismo sana ang umatras dahil ang talagang ano yan, talagang ugaling nyo na talaga na parang mga adobe yung mga pagmumukha ninyo kakapal. Sino pa? Di ba? Sino pa yung magkapatid yan, magkakamag-anak na nandyan? Tulfo, Villar, Cayetano. Sino pa ba? Wala akong maisip na iba pa. So imaginin mo, 3 yan sila. So bali,
6 na bali silang magkakamag-anak dyan. Sa susunod yan, dadalhin na nila yung pati mga pusa nila, pakakandidatuhin na rin nila eh. Pati yung mga alaga nilang baboy, mga aso dyan eh. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo mga putang ina nyo. Believe na talaga ako sa kakapalan ng pagmumukha ninyo. Kaya sabi ko nga, talagang siguro sabi ng Panginoon natin, sige, huwag ka lang munang mainip, Mr. Birana. Iipunin ko silang lahat dyan bago kita ilalagay dyan. Pag naiipon ko lahat yan mga yan, pag nailagay kita, yan, tudasin mo ng lahat yan. Ay talagang tutudasin ko lahat yan. Tangina. Imaginin mo, kahit at ikaw rin, George Garcia, nako, lulurayin kita pag nakita kita, sinasabi ko sa iyo. Gagawin kitang ay nako, ibabarbecue kitang buhay. Bullshit ka. At sobra ang kwan dito. Tingnan mo. Wala nang kwan, diyan sa Cavite. Sino ba ang nagkukwan diyan? Sino ba namamayag pag sa Cavite? Rebilla at saka Remulla. Yan ang namamayag pag sa Cavite. Remulla at saka Rebilla. Mga bobo naman. Tingnan mo itong John Vic Remulla at saka itong napakabobo. Ay, Mario Joseph, ewan ko. Talagang kwan. Wala na eh. Sila na lang dyan. Yung isa pang anak niya, ni Rebilla, mayor dyan sa, hindi ka nagkakamali, Bacoor ba? Mayor. Tapos dalawang kapatid niya, sa congressman, nanay nila, congresswoman. See? Tingnan mo ito, pinapasweldo natin, pinapasahod natin, may kickback pa. At pagkatapos ng mga kwan, at pagkatapos na makuan sila, mahanapan sila ng probable cause doon sa kanilang mga kabulastugan, sasabihin wala daw due process. Detarantado. Maliban ito sa kwan, sa sweldo nila, mayroon pang kickback, mayroon pang 2 million a month dahil dyan sa kanilang monthly expenses nila. Ganon din po dyan sa Senado, ganyan po. 2 million po ng 2 million maliban doon sa sweldo nilang 300,000. Mayroon pa po silang 2 million monthly buwanan po yan. Sa monthly expenses daw nila. Talagang saan darating ang pera ng bayan kundi talagang bangkarote ang Pilipinas. Bangkarote. Kaya naman patuloy yung paghihirap nitong ating mga kababayan dahil dito sa mga animal na mga politikong ito. Kung ako lang, buwagin ko na yung mga yan eh. Senado at saka Kongreso, walang paniya. Yan ang nagpapahirap sa bayan, sa totoo lang. Kaya dapat ito, sugurin natin, sugurin na natin yan at pagtatatadyakan na natin yung mga senador at saka mga kongresyon, palayasin na natin. Tingnan mo, anak ni Rapi Tulfo na butanding na kung lumaklak ng alak, dadayo pa sa Amerika para doon sa club doon at lalaklak, tinutungga niya yung isang galon na alak.
Tapos magbabayad siya ng 7 million. Isang gabi lang yun. See? Saan ka pa? Talagang sa kapal ng pagmumukha. Anong alam niyan? Anak ni Rapi Tulfo. At saka yung asawa niya, si Jocelyn, nandyan sa kongreso. Imagine mo itong, ang dami nating pinapasweldo ng mga puro naman mga kwan. Sinisip-sip na ang dugo natin, pinagnanakawan pa tayo. Itong mga putang inang na ito. Nakakapanggigil itong mga hayop na ito. At anyway, ikaw naman, Lacson, talagang pilit mo talagang pinagtatakpan itong si Romualdez. Putang ina. Mga kababayan, isang malita yan. Isang malita. Maniwala kayo sa akin, isang malita. Ganun lang pagtatakip nito kay Romualdez, ayaw niya mabanggit si Romualdez eh. Samantalang yan ang mga tulisan. Itong Marcos na ito, isang tulisan yan. Pinsan niya si Romualdez, tulisan yan. Saldico, isa rin tulisan yan. Lahat silang mga tulisan, lahat ng mga nandyan, mga tulisan kayo. Kaya antayin nyo yung time ko. Antayin nyo. Dahil sinasabi ko, uulit-ulitin ko. Ultimong kaluluwa ninyo, susunugin ko mga buwaka ng ina nyo. Anyway, sa lahat po ng aking mga subscriber ay pasensya na po kayo. Ganon din po dito sa makakapanood itong video ito. Pasensya na po. Pero hindi ko lang po talaga matiis na hindi maglahad ng sama ng loob dito sa mga magnanakaw na ito. Dahil ito po talaga ang mga nagpapahirap sa ating mga kababayan. Ako po, sa totoo lang po, baka isipin po ninyo nagdadaldal ako rito para sa sarili ko. Hindi po. Magdadal ako dito para magbenepisyo? Hindi rin po. Hindi po ako apektado. Kahit na nakawin na nilang lahat ang pundo ng bayan, kahit na simutin na nilang lahat, hindi ako apektado. Kaya nandito ako para kahit papaano katulong ko itong mga mahihirap nating kababayan na magpahayag ng kanilang damdamin. Dahil wala naman pong silang lakas ng loob magsalita at murahin itong mga hayop na ito. Ako lang po ang tagapagsalita para sa kanila. Pero para sa akin po, hindi po ako nagsasalita rito para may pakikinabangin ako sa sarili ko. Kayang-kaya ko po ang sarili ko. Katunayan, napakadalas kong maghamon dito sa inyo. Hinahamon ko kayong lahat ng mga magnanakaw na congressman at mga senador. Itaya ninyo ang lahat ng inyong mga kinulimbat na pera. Total, hindi nyo naman pinaghirapan yan. Kung magkano man ang inyong ilalatag na kayamanan ninyo na galing sa pinagnakawan, dodoblihin ko. Tanggapin nyo lang ang hamon ko na magpapatayan tayo dyan sa Lunita at mag-imbita tayo ng mga international media para mag-witness kung papaano kung lagutin ang mga hininga ninyo sa loob lamang ng 10 segundo. Tanggapin nyo ang hamon ko. Ayun po, at bago po tayo pumalaot, ika nga, ay nais ko lamang pong muling magpasalamat sa lahat ng subscriber ko sa patuloy na subaybay nang wala namang kakwenta-kwenta kong mga content dito sa video. Sige lang po, huwag po kayo magsawa. Dahil malapit na pong dumating yung swerte para sa inyo. Again, para sa inyong lahat, mahal na mahal ko po kayong lahat.